Biruin mo 'no, pinaikot-ikot po yung impeachment kung maalala niyo ho. Hindi ko na matandaan, yung mga petsa o yung mga araw. Pero unang ginawa niya, "Oh, ganito, ang Senado kasi, break na." Oh, ang Senado break na. Parang jowa niyo, break na, 'no? So, balikan natin 'yan ng makailang buwan. Pagdating ho ng ilang buwan mga boss Jeepamo sir, pinag-antay na naman tayo, hindi pa namin sigurado kung paano gagawin, isang linggo. Pagkatapos naman ho nung isang linggo na yun mga kababayan, meron na naman sila, 'di ba? Meron na naman sila. Ano ano yung ginawa nila? Yung kay Alan Peter Cayetano naman. Pero siyempre ho, si Chis Escudero, yung pinaka-Senate President nung mga panahon na yun, eh. Hmm, remand naman, ibinalik sa Kongreso. At ang ending ho, mga kababayan, noong kinaabangan at hinihintay ng mamamayang Pilipino na pagharap ni Inday Sara Duterte diyan po sa impeachment court, wala na. Biglang ang ending ho, mga bossing, ayun, inarchive na lang. Sabi ko, nakakahiya. Biruin mo ano, kitang-kita doon sa ating konstitusyon nakasulat, nakalimbag ho mga bossing na, um, kapagka yung ganyan na one-third na, lagpas one-third na ng Kongreso ang nakalagna, ang nakapirma, dapat, ang Senado ay maging impeachment court na. Pero hindi, hindi nila sinunod yun. Wala lang, dinedma, mga bossing, 'no? Biruin niyo ho, yung malalaking mga eskwelahan, yung mga, Ateneo, ano pa, Ateneo at mga malalaking eskwelahan 'no, mga kababayan, Adamson, sumulat sila, ano sabi nila, dapat sundin yung konstitusyon. Pero ano ginawa nila? Dedma, 'di ba? Pakialam namin, kami senador diyan, eh. Kami ang ano, kami ang masusunod dito. Hindi nila pinakinggan ang mamamayang Pilipino, mga bossing, 'di ba? Isa po 'yun. Pangalawa, eto, yung 142 kung matatandaan niyo na insertion naman ni Cheese. 'yun 'no, mga kababayan, mukhang doon na talagang tuluyan 'no, na nahimik si Cheese Escudero doon sa 142 million. Pero, eto naman ibabalita natin. Good news 'to para kay Cheese Escudero 'no, kasi narinig ko mga kababayan, yun niyang, donasyon naman ni Lubiano 'no, na isang may-ari ng construction company, nailusot ni Chis Escudero. Nalusot nila yon mga bossing. Bakit ho? Kasi sabi ko naman sa inyo dati pa lang ho, 'no, na meron silang ano diyan, meron silang mailulusot diyan. Sasabihin lang, kahit na si Lubiano ay may-ari ng construction company na nag-donate kay Chis Escudero, sasabihin lang nila, hindi galing sa construction company yang donasyon na yan. Galing sa bulsa ni Lubiano. Lusot. Pero ho, mga kababayan, although lumusot doon, maliit lang ho siguro yun. Kasi ito pong um, pinapakasuhan sila ng ICI, ito ang tingin ko na talagang dagok sa buhay nila. Ito ho ang tingin ko mga kababayan na talagang, nako, mayayari ho mga boss chief amo sir. Ito yung sa tingin ko na baka yung mga ibang mga senador o yung tinatawag na big fish mga bossing ay mga magtago na. Sabi ni Loud, 2524, abogado si Garcia nung nag-file kumandidato, no? Nasulot na ng COMELEC. Hindi, pero dati pa lang ho, ipinapaliwanag ko na yan na meron silang lusot doon dahil iisa lang ang pwedeng, sasabihin lang nila na hindi galing doon sa construction company yung perang ginamit na pangdonasyon ni Lubiano. Ayun na, lusot na daw ho, mga kababayan, which is nangyari nga ho, mga bossing. O yan muna, ha? Ngayon, inuna ko lang yan kasi out of topic. Ngayon, good news ho tayo mga boss chief amo sir. Biruin mo, eto yung mga ganito ho, mga kababayan, yung mga money bee pangilinan, negosyante na isa sa pinakamalaking negosyante sa Pilipinas. Ano po ang sabi mga boss chief amo sir? Manny V. Pangilinan calls for unity. No? Nananawagan ng pagkakaisa. Says, this is the time to support the president. Hindi ho basta-bastang tao yan mga kababayan. Ano po? Manny Pangilinan yan. Naglalakihan po ang negosyo niyan mga boss chief amo sir. Kung hindi ako nagkakamali,
yung smart kanya, oh, 'di ba? Yung smart kanya i-ano, ilatag niyo pa yung mga malalaking, negosyo, Meralco, oh, 'di ba? Yan yung mga negosyo na pinapatakbo ni Manny V. Pangilinan para sabihin po, ito ay pagkakataon na para suportahan nating lahat ang presidente. Mga bossing, sa isang bansa na lumulubog, sa isang bansa na gumuguho, mga bossing, ano, yung mga negosyante ang unang nagsisialisan kapag kaganyan. Eh bakit? Ano kikitain pa nila doon sa isang bansang lumulubog? O di po ba? Kung wala silang kung alam nila ang isang bansa ay pinamumunuan ng isang ano, ng isang korap na presidente, naku po, hindi nila susuportahan 'yan. TV5 kanya din idol, sabi ni, Hang Lucero, o biruin niyo ho 'yan, hindi nila susuportahan 'yan. Baka 'yan pa si Manny V. Pangilinan ang nanguna na umano na magpa-rally-rally ho, pero hindi, ayan. Nakasuporta ho mga kababayan. Manny V. Pangilinan calls for unity, says this is the time to support President. Kailan po sinabi o binanggit? Ngayon lang ho, Wednesday, November 26, 2025. Sabi ni Marijo, no, nakikita kasi nila kung gaano magtrabaho si PBBM. Halos araw-araw nasa field si PBBM. At saka makikita din ho, nakikita nating lahat yung mga investors na pumapasok po sa ating bayan. Kung matandaan niyo ho, isang buwan makaraan, ano, pumunta si Pangulong Bongbong Marcos saan? South Korea. Ano po ang inuwi? Investment po. Galing naman sa Samsung. Di ba? Galing naman po sa Samsung, mga kababayan. Ganyan. Hindi po basta-basta susuporta itong mga ito kung alam nila na korap ang isang presidente. Sabi nung kaibigan ko na hindi pa natutulog si Paulo Saison, no? Kaya nga nawala ang ABS-CBN eh. Dahil Duterte, ya legit. Oh. 'Di ba? O eto ho mga kababayan, biruin nyo. Isang napakalaki o pwede ko ba sabihin, isa sa pinakamalaki na negosyante sa Pilipinas. At eto pa ho mga kababayan, idadagdag ko na din po kay Manny V. Pangilinan, mga bossing. O eto talagang ano, malulungkot ang mga DDS dito. Kasi eto yung focus nila eh, na ano eh, mapasuporta sa kanila eh, no? Sino po? Ayan. There are calls. Yan, mga AFP po. Ang AFP at si General Bronner po, gustong-gusto nila na makuha ng mga DDS ang suporta ni General Bronner at ng AFP. Bakit to? Eh syempre, yan na yung kudeta, yan na yung, wala na, tinalikuran na ng Armed Forces of the Philippines ang Pangulo. Hindi na sinuportahan yung konstitusyon. Gusto na din ng Armed Forces of the Philippines na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. Pagka ganun, no, mga bossing, wala na.